Ako na ang maghahatid sa bata. Ani ko, tumango na lamang siya bilang pagsang-ayon. Matapos kaming kumain ay hinalikan sa noo ni Blake's son ang kanyang anak bago ito magpaalam na marahil ay papasok na siya sa opisina. Nang masigurong wala na ito ay nagtanong sa akin ang aking anak na may nagtatakang mga tingin. May problema ba si Daddy, Ma? Tanong ng bata. Hindi naman ako agad nakasagot. Ang ganong pagiging bugnutin ni Blake's son ay marahil dahil sa nangyaring sagutan namin kagabi. Kung hindi ba naman kasi kalahating siraulo yun, napaka-attitude. Wala naman siguro anak, marahil ay kung mayroon man ay dahil sa trabaho to. Tumango na lang ang anak ko, dismissing the topic already. Matapos kumain ay inilabas ko na ang aking kotse mula sa garahe. Pinasakay ko na rin ang anak ko at saka isinara ang gate bago tuluyang magbiyahe. My son is happily telling me story about his father's kindness. It is new to him and he is so enthusiastic about it. Sa buong buhay ng anak ko ay ngayon niya lang naranasan na mahalin din siya ng kanyang ama. And I know it is very overwhelming emotion. Nang makarating kami sa school ay hinatid ko na ito sa room nila at saka na ako naghabilin na wag na siyang masyadong magpapagod. Mag-aral ng mabuti at kung may mangyari ay tawagan agad ako gamit ang phone na bigay ko sa kanya. We bid goodbye and I hug him before going back to my car. Agad na rin ako dumiretso sa opisina para ubusin ang mga oras ko sa pag-aasikaso. I am also planning on opening another branch ng kape ko, Nurse sa Makati. My business is gaining good reputation. Nagiging matunog dahil sa quality and good customer service na ino-offer namin. Hindi ko na namalaya na malapit na ang lunch. Pumunta ako saglit sa chef at barista para kunin ang pinaprepare ko sa kanila na lunch bag. Ibinigay ko ito sa anak ko sa school. Sabay na kaming nag-lunch. Maraming bata ang tumitingin sa akin. Marahil ay nagtataka sila sapagkat nag-iba na ng konti ang sense ko sa pananamit at pag-ayos sa sarili. Lagi kasi nilang nakikita akong kasama ang anak ko rito na mukha akong manang na hindi kilala ang salon at suklay. Maybe they are weird na sa ayos ko ngayon. Sa unang pagkakataon, nakita nila akong ganito. Mama, Look, my classmates are looking at you. Ang ganda-ganda mo na po kasi nyo lalo. You look like a real goddess. At kailan pa natutong mambula ang anak ko? Aber, this kid will soon to be a heartbreaker. Bata pa lamang pero nakikitaan na ng kagwapuhan. At napakatamis na agad ng mga salita na nasasabi niya, I will ready an iron door on our house. Dadating ang araw at maraming babae ang kakalampag sa aming pinto. Nako, ikaw na bata ka. Eat your lunch at para makabalik ka na sa room mo. Ha? Nambubula ka na lang eh. Natatawa ko sa kanya. Mama, totoo nga po. Promise po. Pamimilit niya pa. Tumango na lang ako at sinuklay ang kanyang buhok gamit ang aking kamay. I felt contented na makita kong lalaki ang anak ko na mabait, magalang at napakasipag na tao. That's be my forever achievement as a mother and as someone with purpose. Matapos ang break time nila ay hinatid ko na sa room nila ang anak ko saka na ako bumalik sa trabaho. Para ayusin na lamang ang mga gamit ko, I am planning to go on my boutique at kukuha ng ilang mga damit, dress na fashion trends yung hindi na ako paghalata ang problemado sa asawa. I started driving my car toward the direction ng mall. Agad naman akong pumasok sa aking boutique Blaisal at saka ako binati ng manager at mga sales lady ko. Ma'am, hello po. Bumungad sa akin ang isang mid-20s na manager ko sa boutique na ito na si Josel. I asked for the newly dressed shirt and shoe clothes na babagay sa akin. They assist me at umalis ako sa aking boutique with bags of clothes. They also complimented my new look. Well, mukha na siguro akong tao ngayon. Ha ha ha. Matapos noon ay nagtungo ako sa isang kilalang makeup store to buy beauty products. Nagtingin-tingin ako ng mga bagay na shade ng lipstick sa akin at pang makeup. I also buy skincare products. Hindi matapos ang araw na ito na hindi ko mapapamukha kay Blake kung sinong babae ang iiwanan niya.
Blake San Ferrer. Ngayon ay nasa airport ako. The day na darating pabalik dito sa Pilipinas si Dinesh. I miss my girl so much and I can't wait but to spend my day with her again. Na maski ang araw na ito, ay inalis ko lahat ang pending appointments, meeting, and business lunch. Nasasabik uli akong makita siya. And when I saw her walking towards my direction, ay sinalubong ko ito at agad na hinagkan at hinalikan para akong mababaliw kung sakali man. I miss you, babe. Madamdamin ang boses ko habang tila sinasaulo ko ang bawat detalye ng mukha niya. Her eyes that is darker in brown. Her smooth skin, clear face, her angelic features, ang babaeng pinapangarap ko ng paulit-ulit. Isa pa sa dahilan kung bakit gustong-gusto ko nang makita siya ay dahil may gumugulo sa sistema ko. I don't know why I suddenly thinking about her, about Alisa. May ilang pagkakataon na napapanaginipan ko pa siya. May umuusbong na emosyon that I don't want to claim and acknowledge. I am fucking scared to wake up that I already planned. I already changed my heart. I will stick with the plan. I have to. Matagal ko nang pinapangarap si Denise at bilang babaeng paglalaanan ko ng pagmamahal. Are you okay? Nag-aalalang tanong niya. She's worried, I see. Marahil ay nahuli na naman niya ako na malalim ang iniisip ko na hindi ko na malayan na napatulala naman ako. It's nothing lang. Marahil ay pagod lang ako. I have tons and loads of working in the office. Napamewang na naman siya at saka ako pinagalitan. You should take a rest also. Mahirap ang magkasakit, love. She insisted, that's my girl. Nang mapansin ko na marami nang tumitingin sa amin dito sa airport, might be because my girlfriend is a well-known model, agad na kaming nagtungo sa sasakyan ko. Nang makita ko si Denise ay para akong lobat na cellphone na mabilis nakapag-charge. We headed to a hotel owned by me. Sa restaurant room na pinabakante ko ay nag-lunch na kami. Babawi na lang ako sa anak ko bukas. I will spend this day with Denise first. It's been a long day again. Ilang araw lang ay mawalay siya sa akin ay nababaliw na ako. Eat, babe. This is all your favorite. Sabay lagay ko ng pagkain sa plato niya but she angrily pushed the plate away from her. Babe, I am on diet, giit niya. Ang kaunti ng kinain mo, Denise. Please eat. You look thinner. She just rolled her eyes. Ito ang puhunan ko, babe, sa industry ng pagmamodelo. You know my dream. I want to be the highest paid, no international model, Blake. That is my goal in my dream. I know her dream well. Pero ang hindi ko lang maintindihan ay hindi ba ako sapat na pangarap para sa kanya. All I want is to create a family with her. Minsan nga iniisip ko na lang na buntisin ko na lang siya just to stop her from modeling. Pero nalaman ko na nag-iintik siya ng pills. One of the thing na labis naming pinag-aawayan. I love her so much pero hindi lahat ng gusto ko ay gusto niya. And again, ako na naman ang humingi ng sorry sa kanya. I can't let her stay mad at me. Not now na kababalik niya lang. So I make up to her by doing some naughty things. Bakit na kami sa presidential suite ko sa hotel nang may makita akong pamilyar na lalaki. He's now smirking at me like he caught me on the act. The bastard suck. The hell I care with that damn prick. I don't know why I hate that guy, especially when he is gaining the attention of Alisa. Pak, Alisa again. Damn it. Just want to forget her just this day. Nang makarating na kami sa kwarto ni Denise ay agad ko na siyang sinunggaban ng halik. Just like a hungry wolf devouring at his prey, I easily attack his plump, luscious lips like claiming what is mine. Para akong sinilaban sa sobrang init ng nadarama ko. Getting hotter and my dick is so hard right now. I easily undressed my shirt and sew her blouse, putting away her brusher and claiming her breast like a hungry child. She's moaning again. Like crazy while giving her pleasure. Pero tila naisip ko na naman si Alisa. And just to forget her, I did a hot moment again for Denise. Much. Blake St. Ferrer. After our steamy sex, I lay at my girl's side, catching my breath.
I am exhausted but satisfied again. She's impeccable on doing that thing on the bed. She never knew how beautiful she is just being beside me after making love. Desidido na ako. I don't want to have another thought, especially thinking about Alisa. Ayaw ko nang maguluhan ako. Ayaw kong papasukin ang babae na yon sa sistema ko. Naked like bird ay tumayo ko at kinuha ang isang maliit na pulang kahon beside the table. For how many times ay sinubukan kong mag-propose kay Denise just for an engagement, pero ayaw niyang pumayag. She always insists her dreams, kaya nga madalas ay nasa ibang bansa ito for her career. She always choose to go away, chase her dreams, and never choose to settle with me. I just want her to marry me para mapilitan na si Alisa na buwagin ang kasal namin. But she always running away with the idea of her marrying me. She just changed when she insisted na gusto niyang makilala bilang pinakamagandang modelo sa Pilipinas. Sa buong mundo rather. When we are younger, high school lover, pinangarap namin na makasal at bumuo ng pamilya. A dream that is fulfilling for both of us. Pero nagbago noong bago kami graduate ng kolehiyo. She started dreaming to be an international model, lalo na nung nakilala na ang kanyang ganda. She became face of different magazines, fashion, runaway, commercial, and other beauty product endorsements. At first, I am just the normal supportive boyfriend. Pero nagiging madalas na ang kawalan niya ng oras sa akin. Kaya nga, pagka-graduate namin ng college, ay ginusto ko nang matali na siya sa akin. We are making love and I always insist to not use any protection hanggang sa nalaman ko na lamang na gumagamit pala siya ng contraceptives. We have a very bad quarrel that time. Umalis siya ng ilang buwan. Yun din ay yung panahon na nangyari ang pinakamalaking pagkakamali ko. At yun ay ang may nangyari sa amin ni Alisa at nabuntis ko na siya. Back at this moment ay kinuha ko na ang pulang box. It has a fine engagement ring. Gusto ko nang yayain na magpakasal si Denise sa akin. Lumuhod ako sa kanya sa tabi ng kama habang hubot-hubad. Lang kami pareho. Babe, you know that I love you for too long and I will love you for an eternal. Do you still remember our dream? Pangarap natin na bumuo ng pamilya. And I can't wait to fulfill it, babe. Marry me. Sabay bukas ko sa maliit na kahon na naglalaman ng engagement ring. I am looking at her with hope. Pero ibang sagot ang narinig ko sa kanya. The usual excuse, ang sagot na hindi ko na matatanggap na ayaw niya na talagang mag-settle pa. You know my answer to that question, babe. I am not ready yet. I still have dreams for myself, for the both of us. Of course, I love you so much too. Pero wag muna tayong magmadali. Mahinahon ang boses niya pero may bahid ng iritasyon. Kaya please stop that muna. Time will come, babe. At isa pa, akala mo ba hindi ko nahahalta? You come inside me again. I am not ready to bear a child, Blake. Giit niya. Hindi maiwasan na mag-init ang ulo ko at napapailing na itinapon ang kahon at singsing sa kabilang parte ng kwarto. Nagmamadala akong nagbihis. I am definitely frustrated now. I don't want to say some nasty words to her, kaya gusto ko munang umiwas. Blake, babe, please don't be mad. Pagmamakaawa niya, hinarap ko siya habang nakasuot na ang damit ko. How can I calm down knowing you refuse me again? You refuse my dreams again and instead you choose your dream? Instead, you choose me, you choose your dream. Kung iintindihan kita, babe, paano naman ako? All I want is to fucking build a family with you, have a child. Mayaman naman ako, at kaya naman kitang buhayin, higit pa sa yaman na makukuha mo sa pagmomodelo. She looked at me with the same anger. Blake, can you stop by letting my dreams? Tigilan mo na yung pag-iisip mong napakakitid. What do you want me to do? Be a housewife? I am not born to be just a housewife. Just someone who sits still pretty. You want me pregnant? It will destroy my modeling career. Then you choose career than me. Clear, sarkastiko ang tono ko at lumabas. Gusto ko nang magsisigaw sa galit. Galit na galit ako. She just slapped me with it. Her words are knives piercing me through. My mind was clouded by the anger. She's always like that. Laging iniisip na sinisira ko ang pangarap niya. I've been patiently waiting for her for more than a decades. Nasa tabi niya na ako mula sa
Sisimula niya, I am willing to lose everything, but she ain't and she won't. I felt like another battle. Tinawagan ko ang isa sa mga kaibigan ko. Aaron came with my invitation of unwinding on a bar, a private na one na pag-aari ng kakilala ko. Nasa isang private room ako and I am drinking again. May ka-table si Aaron like usual packing men, habang ako ay hindi. Ayaw ko nang maulit yung pagkakamali ko noon. Sa totoo lang, hindi na ako manghuhula pare. Alam ko naman na si Denise yan. And she refused you again. Ngisi ni Gago. I want to erase his graining. Mapang-asar talaga ang Gago na ito. Tinungga ko na lang ang alak sa baso bago sumagot. Ang hindi ko lang maintindihan ay bakit hindi niya ako maintindihan pare. I love her so much. Kung mahal niya ako, handa rin dapat siya na magsakripisyo. Ang tagal-tagal ko nang hinaghihintay pare. Alam mo yan, hindi ko mawari pero bigla na lang ako na napasapo ng mukha. Hirap na ako. Mahal ko si Denise. Ngunit hanggang kailan, unti-unti na rin pumapasok sa sistema ko si Alyssa. Kaya nga minamadali ko ng lahat dahil ayaw kong masaktan si Denise at ayaw kong tanggapin na tila may nararamdaman ako kakaiba kay Alyssa. Pare, ganyan talaga ang mga makabagong babae. They think they are not made just to be a trophy wife. Matataas na ang pangarap nila ngayon. Paliwanag niya habang nakatingin sa babaeng ka-table niya na humalik sa liig niya. Ako pare, hindi niya ba ako pangarap? Suportado ko siya pero sana naman wag niyang baliwalain yung proposal ko. Hindi na ako uminom ng marami at umuwi na lang sa bahay. I don't know why, nalalabo na nga ang paningin ko sa hilo pero mabuti na lang at maayos akong nakauwi. I just felt something, I know, and I know that I did something wrong again. Alyssa Magkalas. Hindi na naman umuwi ngayong gabi si Blakeson. Wala ni Ha at ni Ho. Nakita ko pa ang isang packing post na nakauwi na sa bansa, ang isang kilalang model, ang nag-iisang si Denise, at spotted pa sila na magkayakap ni Blakeson sa airport. Siyempre, ako nakadama na naman ang unusual na pakiramdam, the feeling of tightening chest, aching heart, and the unbearable pain whenever he is doing an affair. Pero kahit ako ang niligal, pakiramdam ko, ako pa rin yung kabit. Pinakasalan lang ako pero para akong kabit na itinatago. Ako ang pinakasalan pero ang totoo ay ako ang humati sa buhay ni Blake at nakihati kay Denise. I am too old to play games. Sa totoo lang, ay nakakasawa ng maging anino na lamang ni Blakeson. Sa gabi na rin ito ay matamlay ang anak ko. He might be feeling too down, disappointed na hindi umuwi ang daddy niya. And as much as I hate to do, I reminded him about the agreement. Mabuti na lang at on the rescue si Zach. Siya ay bumisita rito sa bahay with toys, mga pagkain and other pasalubong. Nakauwi na pala ito mula sa business trip. He played with my son hanggang sa inaantok na nga yung bata at nakatulog na ng maaga. We also do this homework bago kaya diretso tulog na ang batang makulit. Lumalalim na rin ang gabi. Sa orasan ay nasa ika-10 PM na kaya naman ay nag-insist na si Zach na umuwi na siya. Salamat sa pagbisita ha. Namimiss ka na rin ang inaanak mo eh. Mabuti nga at napadalaw ka. At malungkot ang bulilit. Napakamot ang ulo naman ni Zach habang pinibigyan ako ng pang-boys next door ng ngiti. Alam mo naman na hindi iba sa akin si Blaze, Al. You know that if I have spare time, I can always look to your son. Ang bait talaga ng best friend ko, grabe. Kaya naman, gusto kita brother, biro ko sa kanya. Sana nga gusto mo rin ako. May sinasabi siya ngunit pabulong na lamang sa sobrang hina ay hindi ko talaga narinig. May sinasabi ka ba, Zach? Tanong ko na kinataranta ng lalaki. Ha? Ang sabi ko ay mauna na ako kasi gabi na. Iyon, nauutal pa ang mokong. Bata ka pa, wag ka na munang mauna, biro ko. Natawa na lang siya at saka na nga nagpaalam. Ang word niya ngayon na. Umakyat na ako sa taas upang makapaghilamos na ako at magpalit sa aking pantulog. Akmang matutulog na sana ako nang may kumatok na sa pinto ng kwarto namin si Blake yun pero anong kailangan niya? Binuksan ko ang pinto ng kwarto at agad na lingaw-saw ang amoy ng alak na nanunuot sa kanya na pinaghalong pabango niya. Mistiso si Blake kaya namumula siya ngayon marahil dahil sa kalangsingan at ano naman rason para magpakalunod siya sa alak. Nag-away kaya sila ni Denise.
Blake, anong kailangan mo? Gabi na at hindi ka pa natutulog. Ani ko sa kanya. Tinitigan niya lang ako ng malalim bago nagsalita na sa seryosong boses. Hindi siya nauutal pero mabagal ang tinig niya. Alam mo, kasalanan mo lahat ng ito eh. Hindi ko alam kung galit ba siya o hindi. Pero nakaturo ang daliri sa akin. Ano na naman bang ginawa ko ha? Nananahimik ako rito at patulog na dapat. Tapos may kasalanan ako bigla mula sa kanya. Ang galing naman. Pala niya, hanip. Gabi-gabi na lang ay may issue ako dahil sa kanya. Ano bang pinagsasabi mo ha? Lasing ka na, Blake San. Mabuti pa bumalik ka na sa kwarto mo at matulog ka na. Kung hindi ako ang lasing, siya naman. Akmang tatalikod ako nang hilahin niya ang aking kamay. Parang bumagal ang oras ng hawakan niya ako at ang aking ulo at maglapat ang aming mga labi. Maikli lang yun pero para akong kinukuryente ng sobra. Sobra ka na, Blake San. Confused. Alisa magkalas. Kung ano ang mangmahika ang ginawa ni Blake San, iyon ay din ang dahilan kung bakit hindi na naman ako nakatulog ng maayos kagabi. Kasalanan niya ito. Hindi lisensya na lasing siya para halikan niya ako. Hindi ako mumurahing babae, Baka nakakalimutan niya na malapit na kaming maghiwalay. And all of this doing makes me confused as hell. Nagising ako ng maaga kahit na masakit ang ulo ko dahil sa kawalan ko ng tulog. Bala ko nga na wag munang pumasok sa trabaho ko. I'll just inform Giselle later.